afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Shop. So kababalik lang namin galing sa bakasyon. Aring iba sa inyo nagtataka bakit hindi na under yung mga order niya sa Shopee. Or hindi kami nakakasagot dito sa YouTube channel natin. Or maring sa Facebook page meron din kayong mga increase at hindi namin naasikaso. At sa kadahilanan kami nagbakasyon na 2 araw lang naman. Pero yung 2 araw na yun kasi marami na ring mga natambak, no? May order tayo na around 10. Tapos may mga lakarin pa. Bukod doon, may mga halaman tayo na natenga na dapat ipopropagate, ngunit minadali version na yun na lang yung ginawa. So kung may time pa tayo mamaya, gawin natin. Kaya bukas next week, kasi busy na naman tayo this weekends. So yung una kong gagawin, i-check ko yung lagay na itong crayfish natin, kasi pagkakalam ko ngayon yung schedule niya ng panganak, hindi panganak, yung tatanggalin na yung mga craylings sa katawan niya, kasi pinapagpag usually yun. Pwede rin yung natural method na hayaan mo lang, ganyan sana yung plano ko. Kaya lang alam mo na, first time natin makapag-alaga ng crayfish, kaya check natin. So kuha lang muna akong tubig para meron tayong abang na extra na tubig para dun sa container kung saan ipapagpag yung mga craylings. Kaya pinapagpag yun dahil nakadikit yun sa tiyan ng mother na crayfish. At yung mula sa egg hanggat mag-develop yung craylings, no, ay nakadikit yun doon. At yung time na medyo kaya nilang humiwalay, doon na yung hiwalay. Meron silang parang eggs, egg sac ba yan? Ito na lang blue para ano po kung tamang condition ko sa buhay. Hindi ko alam ng kulay na. Pero ito siguro okay na to. Tapos siguro dito na lang muna. Ayan. So ililipat ko muna dito yung mother crayfish. At sa tingin ko nakadikit pa rin yung mga craylings ngayon. Maaring ngayon natin i-schedule na ilipat siya, or maaring sa mga susunod pang araw. So yung mga ganyan dapat tinuputol yan, kasi baka makawala yung crayfish, no? Ito yung mga dahon na mahaba, ginagawang tulay kasi yan. Ilang araw lang, di ba? Lalaki na agad ng mga halaman nila. So yung crayfish, so nagtatago yan dito sa mga heights. Ayan nga, hindi nga ako nagkamali. Nandito pa siya sa heights. Tumambling. Ay, may mga craylings na. Ayan na, may mga craylings na. Ayan na. So nahuli na tayo. May mga maliliit na craylings. So sana yun, takasan tayo. Pero buti na lang dito nahulog. Usually kasi hindi yun ganun ka-active. Ngayon mukhang wala na masyadong craylings doon sa tiyan niya. Sana hindi niya nakain lahat. So ang dami natin gagawin ngayon. Tinitignan ko muna baka may mga craylings. Kumabit. Ano tayo dito sa kapit ng pastuhan na ito. Ito tayo. Lagay ko muna ito dito. Check natin muna yung mother. Pasto ko muna pala itong natin. So ba yung camera holder dito.
Dito natin pwesto. Check. So ayan. So una kong gagawin ay pwesto. Camera. Ayan. So tatanggalin ko muna itong mga, kasi makatakas sila eh. Ganyan lang muna. Makakatulong rin yan para taguan ng mga crayfish nyo. Ginagamit rin nyo lang hagdanan yan para makawala. So ingatan nyo. Dahil may mga krillings na siya, kamo tayo sa ulo kasi na-delay tayo ng lupa. Kasi ewan ko, baka may mga nakawala na hindi ko naman pwede nang bilangin to dahil hindi liit. So, hanapin ko muna yung nanay, tapos tayo mag-decide mamaya. Isa-isahin natin. Nanay na crayfish. Ano natin? Gilid ko muna. Ayan. Ito yung nanay. Tingnan natin kung may mga crayfish. Ayan. Ayan pala. Kita nyo yan. Ngayon lang niya pinalpag. Ayan. Sige, palpag pa. Tapos pag napalpag niya na, ilipat nyo na to sa ano, sa original tank niya. Ayan, meron pa. Buti na agapan natin. Ngayon talaga yung araw ng palpag na ito. Meron pang iilan o. Yung iba sinusukla ito. Ayan. Ay, hindi pa ako makawit. Ito mano-manuhin lang natin. Parang merong mga naiiwan na ano. Ayan o. Mga naiiwan na maliliit pa. Mga 3 piraso na lang to eh. So, gawin natin dito. Oops. Itong mga maliliit ilalagay ko na dito para maka itong mother ilalagay ko na to dun sa main tank. So ito yung mga na-harvest natin ng mga crayfish ngayon. Ang dami, krillings pala. Ayan. Bawasan ko ng tubig para ma-check natin na mas maayos. Nagkukumpulan sila.
Ang gulo ng ayan. Ayusin ko mga krillings na na-harvest natin. Diba? Ang dami. So, umpukan pa sila. So, lalagay ko na sila sa laganan bago pa mag-rumble-rumble itong mga to. So, dito natin sila ilalagay. Ayan. Tingnan ko kasi may maliliit eh. Baka hindi mapasama doon sa batch. So, ayun sila. Makikita nyo ba yun? Ayun o, yung mga krillings. Pero pala mag-video pag sa tubig, no? Saan nandiyan sila? Oh, ito na sila, yung tatlo na yung trio nga na crayfish. So, ito yung babae na malaki. Ito yung lalaki. Ito yung kapapanganak pa lang. Tingnan nyo yung diferensya. Yung pinaka maliit pa yung nabuntis. Ito yung malaking crayfish. Oh. Ako. Nag-mold yan nung nakarang linggo. So, ibabalik ko na sila dito. Pero ayusin ko muna bago ko ibalik. Para maganda-ganda yung. Kasi nagulo natin eh. Dahil hinahanap natin. Bago kasi balik, baka mamaya may buntis pa na crayfish. So, para mailipat sana. So ngayon, mahalaga sa crayfish yung may taguan. Kaya lalagyan natin ng taguan. Babalik natin yung mga hides nila. Walang problema sa sobrang taguan. Ang problema yung kulang. Tapos mahalaga rin yung aerator. Mukhang madumi lang yan kasi nabulabog. Pero dahil sa mga halaman, madaling matapipilter out yung mga dumi. At nagkakaroon din ng extra aeration or pagdadagdag ng oxygen dahil sa mga live plants. Medyo mainit yung panahon ngayon kaya mas maganda, maraming buhay na halaman. Tapos yung aerator nyo rin kailangan hindi siya yung magkukos ng pagtakas ng inyong mga crayfish. So kailangan secured rin. So ayan, balik na natin sila. Tapos dagdagan na ang tubig kasi medyo wala sa tubig. Huwag masyadong mataas yung tubig kung sakali na tulad na ito yung setup na hindi 24 hours yung aerator. Ang aerator kasi natin is solar. So after mawala ng liwanag, ilang oras na lang itatagal yan bago uli bago mawala ng power, no? So kung gusto niyo masigurado, lagyan niyo talaga sa aerator na 24/7. So ayun, hindi naman ganun kahirap mag-alaga ng crayfish. Mas mahirap pa nga pag lagi mong ginagalaw, pinapalitan ng tubig. So yung linaw niyan ay ewan ko, para sa akin hindi siya yung basihan. Pero lumilinaw naman yan mamaya, malinaw na yan eh. Nagulo lang talaga. Pagka may live plants, madali yung process ng pag-aalaga. So ewan ko lang ha, ngayon na may mga craylings tayo,
Aralin natin kung paano buhayin itong mga krillings. So hindi ko siguro ililipat to, pero dadagdagan ko ng mga live plants dahil marami na yung mga krillings doon. Pero sa pagkakatansya ko, siguro around 50 or less than 50 yung mga nahiwalay natin. So kumukuha tayo ng mga halaman dito, yung mga halaman na madali lang buhayin, aquatic plants. So dito tayo nakakuha. Ayan. Ayan. So ayan, pwede nyo na lang ipatong dun sa tubig, mabubuhay na yan at magiging pagkain din yan ng mga crayfish. So ayan ang kagandahan. Tapos pag nakalimutan nyo pang pakainin, diba, hindi sila mamamatay kasi may mga stock silang pagkain. So may mga rin tayo dito, tricolaria, mapal na sa ilalim, kasama ng mga ibang aquatic plants. So, hindi ko nalalagdagan. Okay na yan. Ito na lang muna. Make sure lang na submerge yung mga cut part para mabuhay. So ayan na. So mamayang hapon siguro, pag may extra time ako, i-check ko kung tama yung pagkakasetup ko na ito. Kasi re-reviewin ko pa kung kasi first time ko makapag-alaga ng krillings. Baka sobrang taas ng tubig ko na to, maaring may kailangang setup akong baguhin. So gagawin natin mamaya. Basta muna, may asikasin muna tayo yung mga order today. So yun lang muna. God bless and bye bye.